Okay, magandang umaga sa bawat isa. Morning. Pagpapatuloy po natin ating ginagawang pag-aaral sa aklat ng Galacia. At katulad ng sabi ko sa nakaraan, na anumang aklat na yung talagang pag-aaralan, na ginagabayan ka ng banal na Espiritu ay talagang nakaka-inlove. Dito po nakikita yung passion ni Paul sa kanyang ginagawa. Maalala ko na sinabi ko na bakit kayang pagalitan ni Pablo si Pedro ay pinakita sa akin ng Panginoon ang isang katotohanan na may kakaiba kay Pablo. Una sa lahat, tingnan niyo ito, si Pedro ay leader sa Jerusalem. Siya ang nanguna sa iglesia doon, lalo na sa panahon na tumanggap ng Banal na Espiritu. Siya ang unang nangaral ng mabuting balita. Siya yung sinabihan ng Panginoon kung siya muling nabuhay, feed my sheep. Siya yung leader talaga, kahit saan mo tingnan. Pero bakit kaya siyang pagalitan ni Apostol Pablo na katulad ng nakita natin sa nakaraan ay dahil ang katotohanan, ang mga kapahayagan na tanggap ni Pablo ay personal na natanggap niya mula sa Panginoon. Yan ang nasa chapter 1. It was a divine encounter and a revelation from the Lord. At doon sa chapter 1 nitong Galacia ay makikita natin that it seems that Christ spent 3 years with Paul. 3 taon. Parang tinumbasan niya yung pamamalagi niya sa mga apostol sa loob ng 3 taon at kalahati. Mas mahaba. Pero alam ba ninyo, na minsan lamang nakita ng mga alagad ang kakaibang anyo ng Panginoon, yung tinatawag na transfiguration, na nasa Matthew 17 verse 5, na sila'y umakyat sa bundok, dinala sila ng Panginoon, mga ilang alagad, at doon ay nakita nila ang pagbabagong anyo ng Panginoon at saka si Moises at saka si Elias. That's the only time na nakita nila na divine ang Panginoon. Pero ang Panginoon na nagbigay kay Pablo ng mga kapahayagan ay yung galing sa langit na tinawag niya, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, kundi mula sa Panginoon. So, ibig sabihin, mga kapatid, kahit hindi niya sabihin mula sa Diyos, ay alam natin na ang Panginoon nung umakyat sa langit, siya ay Diyos. Katulad nung siya ay kasama sa paglalang ng Ama sa lahat ng bagay. Pero tingnan niyo itong sinabi niya rito, sa 2 Peter chapter 1 verse 16, ito yung sinulat ni Pedro tungkol sa pagkakataon na makita nila ng kakaiba ang Panginoon. Sabi niya sa 16, "We did not follow cleverly invented stories when we told you about the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty." Eyewitnesses of His majesty. "For we receive honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, 'This is my Son whom I love, with Him I am well pleased.'" Ang kinukwento diyan ni Pedro ay tungkol sa sinasabi ko sa inyo na noong isinama sila sa pag-akyat sa bundok at nagkaroon ng pagbabagong anyo ang Panginoon at narinig nila yung boses na yun na sinabi ng Ama, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him," sabi ng Ama. That's the only time na ang Panginoon ay nakita nila na divine. Of course, except when He was resurrected from the dead. Pagkat kakaiba nga ang katawan niya noon, siya ay tumatagos sa mga dinding. Maalala niyo lang sila ay nandoon sa closed door na gusali at ang Panginoon ay biglang lumabas doon. That was already showing the divinity of Christ. Pero, iba pa rin si Pablo. Sapagkat, in 3 years, it seems that he has been meeting with Christ and Christ is mentoring him for that period. Makita nyo naman, mga kapatid, na kung si Pedro ay nakapagsulat ng 2 aklat lamang, I mean 2 letters, 2 lang ang inalaw ng Banal na Espiritu na nandito, hindi kay Pablo. Napakarami ang aklat na sinulat dito.
So, nandun ang karapatan at kapangyarihan na talagang kumprontahin ni Pablo itong si Pedro. Sapagkat alam niya kung ano ang kanyang natanggap, ano ang kanyang ginagawa, at kailangan ng proteksyonan nito, at anumang pagpapakita ng mga pagbabago ay ayaw na ayaw ni Apostol Pablo, pero hindi naman iba ang kanyang tinuturo sa mga apostol. Sa nakaraan, mga kapatid, nang pinag-usapan natin ang unang bahagi ng chapter 3, ay pinamagatan ko itong The Apostle Paul Educating the Galatians. The Apostle Paul Educating the Galatians. Sinasabi ko lang ito para ma-remind kayo and then also to see the connection nitong ating pag-uusapan ngayon. So mula chapter 3 verse 1 to 14, sa 1 to 5, ay the Apostle Paul rebuked the Galatians. Hindi pwedeng wala silang pananagutan sa mali na kanilang tinanggap. And likewise, ang mga Kristiyano na nadadaya ay ipinakita ko sa inyo na meron silang pananagutan at hindi sila libre. Sa halip, sabi nga sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 11, ay kapag ikaw ay mahilig sa mali, talagang ipapaubaya ka ng Diyos diyan, tutulungan ka niya na maniwala sa mali. Gusto ba ninyong ganong Diyos? Mga kapatid, gano'n ang Diyos. Pero marami, akala nila dahil mapagmahal ang Diyos, papabayaan ka lang niya at pagkatapos ay tatanggapin ka lang niya sa iyong mga ginagawa kahit mali. Hindi, mananagot ka pa rin sa Diyos. So sa verse 6 to 9, Apostle Paul re-educated the Galatians. Ibinigay niya ang halimbawa na si Abraham bilang saligan ng kanilang pananampalataya o tipan ng Diyos sa kanila na mga Hudyo na hindi pwede na yung kautusan ay mangibabaw kaysa sa pangako. Si Abraham ang tumanggap ng pangako, pero dapat nating tandaan na hindi nangangahulugan yan na walang ginawa si Abraham. Sapagkat ipinapakita ko na kapag sinabi ng Biblia ng pananampalataya, alam natin na mayroon dalawang uri ng pananampalataya. Naniwala tayo halimbawa sa ebanghelyo na napakinggan natin, pero tayo ay nabubuhay sa pananampalataya pagkatapos noon na tayo ay tinanggap ng Diyos. Sa verses 10 to 12 is reminding them of the curse brought by the law. Na kung sila ay maniwala sa mga nandaya sa kanila na ipinapatupad nga ang kautusan sa kanila, ay pinakita niya naman ang sumpa na abutan nila sa kautusan. Tumingin kayo rito mga kapatid. Ang daming nangangaral tungkol sa kautusan nga sa ating kapanahunan na ang ipinapakita nila ay ang pagpapala ng pagiging masunurin. Just using Joshua 1:8, we must have to be careful. Sapagkat sabi doon, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Gustong-gusto yun ng marami because there is a prosperity and success there. Pero hindi nila alam na ito ay para kay Joshua una sa lahat. At ang pagpapala nila ay during that time may mga bagay dito sa mundo, yan ay sa panahon ni Moises. Now, iba yan sa ating kapanahunan because the blessings of the new covenant are eternal. Walang hanggan ang pangako ng Diyos dito sa ating ginagawa. Ano man ang pahintulutan niya na meron tayo at wala tayo, ang mahalaga tayo ay manghawak sa pangako sa walang hanggan. Can you say amen? Amen. So hindi tayo naghahabol sa mga material na bagay dito sa mundong ito, pero naniniwala tayo na hindi naman nagkukulang ang Diyos. Yan ang Diyos natin. Hindi siya nagkukulang sa mga tapat sa Kanya, at kung kailangan natin, lalo na sa paglilingkod sa Kanya, ay ibinibigay niya ito sa atin. And then sa verses 13 to 14, He re-stressed redemption through Christ only. Ipinagdiinan niya na kay Kristo lamang ang katubusan, na nangangahulugan yan ay opos sa kautusan na ibinabahagi sa kanila ng mga Judaismo. So yung apat na punto natin mga kapatid is that He rebuked them, He re-educated them, He reminded them, and re-stressed to them that only in Christ we were redeemed. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa bagay na yan. At sa ngayon ay hinihiling ko ang lahat na tumayo para sa pagbabasa natin sa ating teksto na pag-uusapan.
Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Galacia 3:15 hanggang 29. Galatians 3:15 to 29. Sundan po ninyo sa ating pagbabasa. Brothers and sisters, let me take an example from everyday life, just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established. So it is in this case. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. What I mean is this: the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise. For in the inheritance depends on the law, then it no longer depends on the promise. But God, in His grace, gave it to Abraham through a promise. 19. Why then was the law was given at all? It was given because of transgressions until the seed to whom the promise referred to had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. But the Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised was given through faith in Jesus Christ might be given to those who believe. 23. Before the coming of this faith, we were held custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under the guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who are baptized into Christ and clothed yourself with Christ, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for all are one in Christ Jesus. If you belong to Jesus Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po kayo. Marahil ay napapansin nyo na medyo malalim ito ang ating pag-uusapan. Sabi ko nga na itong bagay na ito ay, it seems that Paul is re-indoctrinating. Para dinodoktrinahan niya ulit itong mga mananampalatayang ito. Bakit? Kasi pinapasok sila ng kamalian. At yan ang ating gagawing pamagat sa umagang ito. The Apostle Paul indoctrinated the Galatians. At bibigyan ko kayo ng 5 punto rito. 5 points ang ibibigay ko sa inyo. Ipinapaunawa ko para alam ninyo kung ano ang inyong aabangan. Now, mga kapatid, makikita nyo rito na medyo ang hirap unawain ito. Naalala ko na maraming Kristiyano ay hindi talaga magkakaabala ng ganito, lalo na kapag ang gusto nila yung mga ampaw lamang. Maraming Kristiyanong ganon, na hindi sila lumalalim. At alam nyo, ginagawa ito ni Pablo para proteksyonan nga sila sa mga bagay na kanilang tinatanggap na nakakapandaya sa kanila. Kung gayon, ay dapat maging maingat tayo sapagkat alam natin na sa mga huling araw na ito ay punong-puno ng pandaraya ang sanlibutan ito. Malala ko nga ang sinabi ni Apostol Pablo na mahalaga ang katuruan. By the way, nabanggit ko sa nakaraan na when we talk about doctrine, sa ngayon karamihang ginagamit yung salitang teaching. Pero kung titingnan ninyo yung lumang translation ng Biblia, lalo na ang King James, ay makikita ninyo na kalimitang ginagamit ay doctrine. Pero pareho lang yan. Kaya lang, marami hindi nakakaalam sa bagay na yan, kaya pagdating sa salitang doctrine ay talagang ayaw nila. Gusto lang nila yung teaching. The same ang ibig sabihin yan, dito sa ating makabago, ginagamit lang yung salitang teaching. Yan ay bahagi ng kaignorantehan ng tao sa salita ng Diyos. Alam nyo, kung itong bagay na ito ay hindi mahalaga sa mga Kristiyano, unang-una, hindi ito sasabihin ni Pablo sa mga taga-Galacia. Pangalawa, hindi ito pahihintulutan ng banal na Espiritu na nandito kung ito ay hindi mahalaga.
So it doesn't matter whether we are confused of reading it or understanding it. Ang mahalaga ay bigyan natin ng panahon para unawain. Can you say amen? Amen. Sapagkat naniniwala ako na kailangan natin ito maging sa ating kapanahunan. At dito nyo makikita mamaya na ginamit na ni Pablo yung salitang covenant, na siyang ugat ng lahat ng problema na nakikita natin dito. By the way mga kapatid, alam ba ninyo na sa banal na kasulatan, lalo na kay Apostol Pablo, ganito ang sabi niya sa unang Timoteo 1:3. As I urged you when I went to Macedonia, stay there in Ephesus. Pakinggan niyo ito. So that you may command certain men not to teach false doctrines. Ano sinasabi ni Pablo kay Timoteo? Kaya kita pinapunta diyan sa Ephesus ay upang patigilin ang mga nagtuturo ng maling doktrina. Si Paul himself was commanding Timothy, urging Timothy to stop those who proliferate false doctrines. Kaya lang natin hindi magagawa ito sapagkat iba-iba ang paniniwala ng marami. Ang nakakalungkot nga, ang pinaniniwalaan at tanggap ng maraming tao ay yung gusto nilang pakinggan. It's no longer the sound doctrine. And speaking about that sound doctrine, ay sinabi rin ni Pablo sa kanyang sulat ulit kay Timoteo, dito sa 2 Timothy, chapter 4, verse 3, ang ganito. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own evil desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Nakikita nyo? Na ito'y hula ni Pablo o sinabi ni Pablo tungkol sa mga darating na panahon na ang mga tao hindi na makikinig sa tamang aral, sound doctrine, matibay na saligan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Sa halip ay maghahanap na lang sila ng mga kikiliti sa kanilang mga tainga. Hindi man nyo nakikita na sa mga churches na kung saan sila na-entertain, talagang nagdadagsaan ang mga tao dyan, lalo na mga kabataan, dahil yun ang gusto nilang pakinggan at mangyari sa kanilang mga buhay. And so, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, itong ginagawa natin, kung ito'y wala sa Biblia, hindi ko gagawin. Dahil ito ay mabigat, ayaw ng tao ng ganito, dahil ito ay nagtuturo kung paano tayo protektahan sa ating mga pananampalataya sa mga huling araw na ito. Ito ang mga kailangan nating maunawaan sapagkat katulad ng sabi ko sa nakaraan, ang problemang ito ay nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan. And so, even the Holy Spirit allowed all these things to be here today for our protection. Alam ng Diyos na ganito ang mangyayari sa atin sa mga huling araw na ito. Now, punta tayo sa unang bahagi, mula verse 15 to 18, at ang pamagat ko rito, mga kapatid, ay about the root of it all. Ulitin ko, about the root of it all. Verses 15 to 18. Brothers and sisters, let me take an example from everyday life, just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. What I mean is this: the law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promises. For if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on the promise. But God, in His grace, gave to Abraham through a promise. Now, tingnan ito mga kapatid, parang hirap unawain ito. Pero, unang-una, nais ko munang makita nyo na si Pablo mukhang bumaba na ang tono. Gusto niyang aluin ang mga mananampalatayang ito. Pagkatapos niyang pagalitan sila sa kanilang pagtanggap sa maling aral, ngayon, makinig kayo, tuturuan ko kayo. Mga kapatid, gusto mo maunawaan niyo sa katotohanan ito? Kapag ka ang preacher ay mukhang istrikto, and then biglang nagbabago ang kanyang tono, maging maingat kayo. Bakit? Sapagkat nangangahulugan yan, na kung hindi pa rin kayo makikinig,
ipapaubaya na kayo sa Diyos. At ano ibig sabihin nun? Gusto ba ninyo yun? Ipapaubaya kayo sa Diyos o hindi? Sigurado ko, sasabihin nyo, gusto namin. Pero alam nyo, alam ng mga mangangaral na kapag ka binitawan na kayo sa Diyos, ipapaubaya kayo sa Diyos, at hindi kayo umayos, may gagawin ng Diyos. Now, katulad nito halimbawa mga kapatid, tingnan natin sa mga magulang, sa ama. Pag ang ama, stricto yan, sasabihin niya lahat ng bagay, nagagalit siya, at pagkatapos ayaw pa rin magbago ng kanyang mga anak, anong gagawin niya? Hindi kayo nakikinig sa akin. Sasabihin ko sa inyo ito. Maglo-lower yan ng tono, bababa ang kanyang tono, pero ano ibig sabihin yan? Lalo na sa aming mga Kristiyano, sasabihin ko sa inyo, ayaw makinig, ipapaubaya mo kayo sa Diyos. Alam ng tatay na kilala ang Diyos, na mas masakit pumalo ang Diyos. Mas mahirap magturo ang Diyos. Malala niyo ang sinasabi ko? Nasa Diyos, kapag ka hindi ka nakinig ng harap-harapang pagtuturo, tuturo ang Kanya sa iyong likod. Dahil sa Kanyang pag-ibig. Pero anong ibig ko sabihin sa bagay na yan? Na kapag ka ikaw ay tinuturuan ng Diyos, it seems like it is a teaching, class teaching. Pero pag ikaw ay tinuruan niya sa iyong likod, disiplina na yan at masakit magdisiplina ang Panginoon. Parang tahimik na kayo. Yan ang katotohanan. It doesn't mean na kapag bumaba ang tono ni Pablo rito ay okay na, no, mga kapatid. Pag di kayo makinig dito, ipapaubaya ko na kayo sa Diyos. Bahala ng Diyos sa inyo. Siya na ang gagawa sa buhay niyo. Iyan ang ibig sabihin ng pagbaba ni Pablo ng tono, nang sabihin niya, brothers and sisters, let me take an example from everyday life. Pero isang bagay na makikita nyo, na ngayon lamang binanggit yung salitang covenant, and this pertains to the promise to Abraham. Isang bagay pa, na makikita nyo na kapag sinasabi ng Biblia ang covenant, ay meron pang mga ibang salita na ginagamit dito. Katulad ng bond, treatment, ng agreement, ng pact. Yan ay mga salita na pareho ng covenant, and sometimes, yung salitang law ay nagre-represent sa old covenant. Yung salitang grace ay nagre-represent sa salitang new covenant. Kaya, hindi natin nakalain na yan yung mga pinakaugat. Ang pinakaugat at sentro ng lahat ng mga ito ay yung salitang covenant. Sapagkat yon ang pinakabuo ng lahat ng bagay. So, naunawaan ba ninyo? Amen. Na nung una, nagsasalita si Pablo tungkol sa law, tungkol sa grace, tungkol sa gospel, tungkol sa circumcision, o kung ano-ano pa, ay yun na yun. No! Ang ibig sabihin nun, ang ugat ng lahat ng yan ay yung tipan ng Diyos sa Israel o kaya ay sa mga Kristiyano. Yun ang pinakaugat. So ako kasi, pagka nagsasalita, diretsahan ko sinasabi yung new covenant na yun. Samantala sa Biblia, kung papansinin niyo, yung salitang new covenant ay 6 na beses lang binanggit sa New Testament. 6 na beses lang. Pero ito ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na hindi nangangahulugan, hindi na sila concerned about the new covenant. Dito makikita nyo na every time na ipinapasok yung mga kautusan o kaya mga turo na galing sa Judaismo, ay doon lamang nauungkat ang tungkol sa emphasis na new covenant o mga katuruan na may kaugnayan dito. Nakukuha nyo? Amen. Kaya hindi man yan binabanggit yung new covenant, mga kapatid. Dito sa New Testament ay makikita nyo, kasi sa panahon nila, automatic na lahat ng churches na ipinaplant ng mga apostol ay nasa New Covenant. Hindi katulad sa atin ngayon, na lumaganap na yung kamalian, pinapasok na ng maraming mga ngaral, ang mga katuruan, ihinalo nila ito sa Old Covenant, kaya kailangan ay bigyan pansin ito sa ating kapanahunan. Kung hindi natin ito papansinin, mga kapatid, kung hindi natin ito pagdidiinan, maraming Kristiyano hindi nakakapakinig nito, akala nila okay lang sila. At alam nyo, tulad ng sinabi ng Panginoon doon sa Lucas 5:37 hanggang 39, ay mas gugustuhin talaga ng tao yung Old Covenant sapagkat ang mga pagpapala noon ay yung mararamdaman nila, matatanggap nila dito sa mundong ito, pero hindi yan pangako ng Panginoon sa New Covenant.
Nandiyan pa ba kayo? Amen. Yan ang ibig sabihin nito. Ngayon lang binabanggit ni Pablo rito na sinasabi niya sa kanila, well, ano ang ibig sabihin ni Pablo dito sa kanyang pagpapakita rito? Na bago pa yung kautusan, 430 years mula nung nangako ang Diyos kay Abraham, 430 years, walang nabuhay ng ganung kahaba. Hindi niya pinapawalang bisa yung pangako ng Diyos kay Abraham na ano? Na pagpapalain niya ang mga hentil sa darating na panahon. Pero, yan ang sinasabi niya ay sa pamamagitan ni Kristo lamang. At hindi pinagpapala doon sa pamamagitan ng pangako kay Moises. Sa halip yung pangako nga kay Moises, ay meron talagang problema na dinala yon sapagkat hindi kaya ng tao. Ayaw ng tao ng obligasyon na sundin ang mga kautusan. Sapagkat alam naman natin na mga kautusan o Old Covenant ay alam ng Diyos na kung nanaisin ng tao at sumasampalataya sila at magtitiwala sa Diyos, magagawa nila yon. Pero kung sisikapin nila sa kanilang sarili na isasantabi ang paniniwala sa Diyos, ay hindi nila makakayanan yon. At yun ang dahilan kaya lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Yan yung ating napag-usapan sa nakaraan. And so, sabi niya sa verse 16, the promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say, and to seed meaning many people, but and to your seed meaning one person who is Christ. Now, pagka sinabi niyang Christ, mga kapatid, that means in the new covenant. And yan ay katulad din ng salitang pak, yung kabuuan, yung agreement, ay marami yon, pero ginagamit niya si Kristo sapagkat Christ is the mediator of the new covenant, like Moses is the mediator of the old covenant. Andiyan pa ba kayo? Amen. Hindi ko alam kung maunawaan ito ng mga tao sa video. Pero alam niyo, sabi ko nga sa mga estudyante ngayon, sabi ko, huwag kayong manood ng video na palakad-lakad at pagkatapos kukuha lang kayo ng inyong magiging participation sa ating mga virtual. You need to sit down with these videos para maunawaan ninyo. Alam po yung pinanggalingan natin mga Kristiyano, doon lang tayo sa ampaw, sa mababaw, at doon sa kaunawaan na pwedeng unawain ng sanlibutan. Alam niyo ba itong salitang covenant dito? Iniiwasan ito kahit ng online teachings. Tinignan ko sa ChatGPT at ito ay halos hindi mabanggit. Ano ang punto ko dyan? Na kung ang mga ngaral ay kukuha lang doon, hindi niya alam yung salita ng Diyos. Hindi sa pagmamalaki ito. Mga kapatid, hindi niya makikita ito ang mga sinasabi ko sa inyo. Amen. Kung doon lang din ako umasa, hindi ko ito masasabi sa inyo, pero alam ko ang pinakaugat nito is about the covenant na ngayon lamang binabanggit ni Apostol Pablo sa kanila para makita nila na in Christ and not by the law is our redemption. Sabi niya sa verse 18, for if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on the promise. But God in His grace gave to Abraham through a promise. Ano ibig sabihin nun? Si Abraham ba ay karapat-dapat sa Diyos? No. Walang karapat-dapat kahit na isa. Pero yung grace niya rito is like the grace in the Ephesians chapter 2, 8 and 9. Na ano? Na katumbas ng habag. Kinahabagan lang din ng Diyos si Abraham. Katulad din naman natin, pero hindi nangangahulugan na wala siyang tugon. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos si Abraham na kanyang tuturuan ang kanyang mga anak na sumunod sa Diyos. Ito ay binabanggit ng Diyos. Tingnan niyo itong sinabi ng Genesis chapter 18, verse 18, mga kapatid. Kung meron kayong mga Biblia diyan, tingnan niyo ito, maganda ito, sapagkat ito ay may kaugnayan sa pagpili ng Diyos kay Abraham. 18. Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him, for I have chosen him, so that he will direct his children
and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. So doon makikita niyo yung kondisyon sa dulo. Ano sinasabi niya rito sa Genesis chapter 18, 18 and 19? Ito yung sinabi ko sa inyo sa nakaraan, na nakita ng Diyos, ibang klaseng tao ito. Tumingin kayo rito mga kapatid. Alam niyo, sa eternal purpose ni God, doon sa kanyang layunin sa mundong ito, sa kanyang plano, katulad ng sabi ko sa inyo, na siya'y tumitingin sa eternal future, titingnan niya kung sino yung mga tao na magiging kasangkapan niya. Nabanggit ko ito sa nakaraan, and Abraham is one of those few people na nakita niya na ipapatupad ni Abraham ang mga nais ng Diyos sa kanyang mga anak. At hindi nakakahulugan kung gayon na by faith alone. Meaning, he will give an emphasis of obeying the Lord to his children. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Punta tayo sa ikalawang bahagi. At ito ay nasa verses 19 to 20. 19 to 20. Sabi niya, why then was the law was given at all? It was added because of transgression until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. A mediator, however, implies more than one party, but God is one. Sinasabi niya na ang kautusan, hindi naman yan masama. Binabanggit yan sa Romans chapter 7 ni Apostol Pablo, na ang kautusan ay hindi kasalanan, hindi masama ang kautusan. At sinasabi nga niya na hindi ko nga sana alam kung ano ang covetousness kung hindi niya alam ang kautusan. Ano yung covetousness? Paghahangad ng mga bagay-bagay sa mundong ito. You covet things. At yan ay nasa Old Testament law ng Diyos. Thou shalt not covet. Pero through that law, mga kapatid, ay sinasabi niya na nagiging malinaw ang kasalanan. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. Hindi masama ang kautusan. Kung yan ay maunawaan natin, kaya lang napakarami niyan sa Old. Ipinapalagay ng mga nag-research dito na merong 649 laws in the Old Testament. Hindi ko alam kung eksakto yung aking sinabi. Pero sa akin, ang nakikita ko, merong mga batas na akala mo hindi batas. Kaya hindi minsan marahil ay binibilang. Halimbawa ay yung sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng halamanan ng Eden. That is a law na sinuway ni Adan at ni Eva. And that is a covenant sa Hosea 6:7. That is a covenant. As of Abraham, they have broken my covenant there, sabi ng Panginoon. Di ko alam kung eksakto yung aking chapter and verse sa Hosea, pero Adan had a covenant with God when God said to them, thou shalt not eat from the tree that is in the middle of the garden, the tree of knowledge of good and evil. Pag hindi nyo ito pinakinggan ng maayos, mga kapatid, hindi nyo ito maunawaan. Bakit? Kasi, makikita nyo na sa kautusan, talagang lilinawin niya ang kasalanan. Yan ang unang trabaho ng kautusan. Kaya ang pamagat ko ito, about the work of the law. Ano ang ginagawa ng kautusan? Bakit ba kailangan ng kautusan? Yan ang sabi ni Pablo rito, tanong niya sa mga taga-Galatia, why then was the law given at all? Bakit ba ibinigay pa ang kautusan kung doon lang pala tayo sa pangako? Sabi niya, it was added because of transgression until the seed to whom the promise referred had come. The law was given through angels and entrusted to a mediator. By the way, baka po questionin niyo itong angels. Ano ibig sabihin yan? Sometimes angels are messengers. Pero kung titingnan natin ang kautusan, lalo na kung alam niyo ang kwento sa chapter 19 ng Exodus o sa mga ibang lugar, though hindi naman diretsahan na sinasabi ang mga anghel, pero dito natin makikita na ang nagdi-deliver ng mga batas na ito ay walang iba kundi ang mga anghel. Now, sometimes it's the prophets, mga propeta ang nagbibigay sa mga tao. Pero bago makarating doon sa propeta, sino ang nagbibigay? And I do believe they are the servants of God, the angels. Gusto mong makita niyo yung bagay na yan dahil binabanggit nga yun, na sabi niya, the law was given through angels and entrusted to a mediator.
And that mediator is Moses. Ang tinutukoy niya rito, na siyang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Now, kung itong kautosang ito ay galing sa Diyos mismo, and then binigay ng mga anghel, then it will be a ban o kaya ay masasabi na kailangan sundin, kailangan tuparin. Pag binasa nyo ang Hebrews chapter 2 verse 1 and 2, meron akong maalala rito tungkol sa sinasabi niya na pananagutan sa kautusan. Hebrews chapter 2, beginning verse 1. We must pay careful attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. Verse 2. For if the message is spoken by angels, adya kayo? Amen. Was binding, and every violation of disobedience receives its punishment. Verse 3, how shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation which was first announced by the Lord and was confirmed to us by those who heard Him. Now, ikinukumpara niya ngayon yung mga bigay ng anghel dito sa galing na kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano ang sinasabi niya? Kung yung mga ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel ay hindi mo pwedeng ipagwalang bahala, gasino pa ang mga galing sa Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, na itong kinaroroonan natin ngayon, tumingin kayo sa akin, ay hindi nangangahulugan na ipagwalang bahala natin ang mga batas ni Kristo. Amen. Pinapanagot ng Diyos ang mga Israelita na binigyan ng mga batas sa pamagitan ng mga anghel, gasino pa pag ito ay galing na sa anak. Alam niyo kung bakit nire-require niya ito? Because we have the grace. At dapat nating maunawaan na yung biyaya ng Diyos na yun is our power to obey the law of God. Nasa chapter 36 yan ng Ezekiel 25 to 27, na kapag dumating na yung bagong batas para sa atin at sa mga Hudyo na mananampalataya, ay i-equip tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu para masunod natin yung mga bagay na yun. Kaya mananagot ka rin. Ang problema lang yan ay kapag ka wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo yan masusunod ang mga batas ng Kristo. So kaya ang born again experience talaga ay napakahalaga na maranasan ng isang tao nang sa gayon maganap niya ang mga batas ni Kristo. Punta tayo dito sa verses 21 to 22. Ang pamagat ko rito ay about the work of the law, part 2. Ikalawang bahagi. Sabi niya, is the law therefore opposed to the promises of God? Sabi niya, absolutely not. Hindi. For if a law had been given and could impart life, then righteousness would certainly come by the law. But the Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Christ, might be given to those who believe. Now, ano yung sinasabi niya rito? Laban ba ang kautusan sa pangako ng Diyos? Sabi niya, hindi. Pero ano tinutukoy niya? Yung ipinangako kay Abraham, laban ba ito sa kautusan na ibinigay sa pamagitan ni Moises after 430 years? Sabi niya, hindi. Ang makikita niyo, saan ba nagmula ang kautusan na tuliin ang mga lahi ni Abraham? Nagpasimula kay Abraham sa chapter 17. Saan ba nagmula ang pangako na ibibigay sa kanila ang lupain? Kay Abraham. Ang ibig sabihin mga kapatid, parang klinaro lang ng Diyos sa pamagitan ng mga batas na ibinigay niya kay Moises ang mga binanggit niya kay Abraham. Mukhang kay Abraham, very general, pero pagdating sa mga batas kay Moises, specific na sila. Now, sa ating panahon, makikita nyo na si Kristo man ay sumunod sa kautusan ni Moises dahil dito laban doon sa batas ni Kristo. Para maunawaan nyo mga kapatid, makinig kayo maigi rito. Ang Panginoon ay nabuhay sa ilalim ng kautusan.
Kaya lang, dahil taglay niya ang banal na Espiritu, hindi siya doon nagpasakop sa kautusan, nandun siya sa ibabaw noon sa pamagitan ng pamumuhay sa diwa ng New Covenant. Siya yung magbibigay doon ng kautusan o katuruan ng New Covenant. So habang binibigay ngayon, mataas yung batas ni Kristo, yung kautusan ni Moises ay easy-easy na sa kanya. Hindi yan laban sa batas ni Kristo. Sa halip, mga kapatid, tingnan ito. Malalaman mo na ikaw ay nagkakasala sa pamagitan ng batas. Ngayon, kung ikaw ay na kay Kristo na, siyempre mas mataas na yung sinusunod mong batas sa buhay mo. Kung hindi mo gusto yung kay Kristo, at ang ginugusto mo at pinipili mo ay ito sa kay Moises dahil doon sa mga pangako, ang problema dyan, kapag kayan ang nais mo yung mga batas ni Moises, iiwanan ka ng Espiritu ng Diyos at ni Kristo. Yan yung patutunguhan natin sinasabi niya sa chapter 4. Hindi mo yan kailangan doon sa kautusan ni Moises ang banal na Espiritu. Hindi ko alam kung nabubuhay niyo pa. Yun ang ibig na sabihin dito. Pero makikita nyo, it's not opposed to the promises of God. Absolutely not. Sabi niya, for if then given that would impart life, then righteousness would certainly have come by the law. Ang problema pa ng kautusan ay ganito. Pag ikaw ay nasa kautusan, obligado ka na sundin mo lahat yon. Mga kapatid, ganito yan. Nakipagkasundo ka sa isang tao. Ilalagay natin ito sa aspeto na maunawaan ninyo. Halimbawa, si Brother Long ay nagpagawa ng bahay. At ako ay kontraktor. At kami ay gumawa ng kasunduan. Halimbawa, yung plano, pagawa yon sa mga inhinyero, sa civil, sa architecture. Sila yung gagawa ng plano. Pero, yung kontraktor, ay bali sa kanya na yung mga na yun, yung civil na yun, saka yung mga tinatawag na architectural. Sa kanya yung plano. And then, ipe-present niya ngayon kay Brother Long. Nakuha niyo? And then, magkakasundo sila doon sa mga specified na gagawin sa kanyang bahay. Sa mga materyales, sa mga bagay na gagawin sa kanyang bahay. Ibig sabihin, mga kapatid, tumingin kayo nito, meron kaming papeles ni Brother Long na pagkasunduan at yun ay pipirmahan naming dalawa. Ang tawag dyan ay kontrata. Sa tao yan. Pero sa Diyos, covenant. So hindi mo pwedeng baliin. By the way, pag ikaw ay nakipagkasundo sa Diyos, hindi ka pwedeng mag-suggest ng ano, kahit ano. Sa kontrata, magbabargain kami ni Brother Long kasi pareho kami na merong kakulangan sa kaalaman. Sa Diyos, sasabihin niya sa iyo, ito ang sundin mo. Ginawa ko yan para pakinabangan mo. Hindi para sa Kanya. Ang kontrata ng Diyos sa atin ay habag niya sa atin. Amen? Amen. Hindi ka pwedeng mag-suggest sa Diyos sapagkat itong kontrata na ito ay ginawa niya para sa iyo. Kaya lang, kapag ka ikaw ay mahilig sa temporaryo, aayawan mo ito. Hahaluan mo ito. Ngayon, tanong, pwede ka bang maghalo doon sa ginawa ng Diyos? Ganyan din naman ang sinasabi niya. Pag nagkaroon kami ng kontrata, hindi ka basta-basta pwedeng magpasok na wala doon sa kontrata. Hindi mo pwedeng ipasok yan. Yan ang nangyayari sa Kristyanismo natin sa ating kapanahunan. Pinapasukan nila, pinaghahalo yung kontrata ng Diyos sa mga Israelita. I'm using the word contract now, brothers and sisters, para maunawaan ninyo sa mas mababaw na kaparaanan. Kung yung kontrata ay binding at hindi mo pwedeng baguhin, yan ang sinasabi ni Pablo, yung pa kaya sa Diyos. Basta maganda yung sinabi ko sa inyo, na ang Diyos sa pamagitan ng kanyang habag sa tao,
Inaalok niya tayo ng bagay na hindi natin pwedeng baguhin kasi wala namang masamang intention si God sa atin. Amen. Ang gusto lang niya ay tanggapin natin itong pamamaraan niya dahil ito ay para sa ikabubuti natin. At ang problema lang ng tao kaya niya hindi matanggap itong inaalok ng Diyos sa atin ngayon ay sapagkat hindi ito para sa buhay ngayon, kundi para sa iyong walang hanggan. And so you must have to receive that contract, that covenant from God. And that is for your eternity, na maaaring itong mga bagay na ninanais mo sa mundong ito ay kailangan mong i-give up para makamtan mo yung kanyang pangako sa walang hanggan. Amen. And that is the new covenant. Amen. Hindi ko alam kung naipakita ko sa inyo mga kapatid, sa simpleng kaparaanan itong bagay nito, ang sinasabi pa niya rito, na yung kautusan, alam niyo, kung naniniwala kayo sa kautusan, dadalhin kayo niyan kay Kristo. Paano yun? Tumingin kayo rito. Ito yung kautusan ng lumang tipan. Gusto mo to? Yan ang nangyari sa mga taga-Galasya. Gusto mo to? Tinanggap ng mga taga-Galasya, di gusto nila. Okay. Tingnan ko nga kung papasa kayo. Eto. Diretsahin ko na. Yung mga magulang natin, hindi sila pumasa rito. Kayo pa kaya, mga hentil, hindi naman kayo mga Hudyo? Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galasya. Ang totoo, maraming hentil na gustong sundin ang mga batas ni Moises, walang idea kung ano itong mga ito. Sapagkat ang mga batas ng Diyos, in 4 categories sa Old Testament para sa mga Hudyo, merong tinatawag na moral law, 10 commandments. 10 commandments nga lang, hirap na hirap tayo magmemorya. Tama hindi? Amen. Pagkatapos, merong tinatawag na social law o civil law. Paano mo pakitunguhan ang mga tao sa kapaligiran mo, ang iyong environment, ang mga hayop diyan, paano ka kumuha ng ibon pag nahuli mo sa loob ng kanyang hugad na may itlog na 2. Ibig sabihin, hindi pa siya ubos, hindi pa siya mapipisa. Bibigyan ka ng Diyos ng pamantayan diyan. Paano ka magpatayo ng bahay mo? Those are social laws. Ang bahay ng mga Hudyo, mga kapatid, hindi pwedeng walang bakod sa ibabaw. Kasi pag may nahulog, pananagutan nila. Alam ba ito ng marami? Sa mga Hudyo, hindi ka pwedeng magsuot ng magkaibang tela. Alam niyo ba yan? Hindi ka rin pwedeng magtanim na magkatabi ang magkaibang klase ng puno, ng halaman. Nagko-contaminate. Hindi ka pwedeng mag-crossbreed ng hayop. Alam niyo ba yan? Those were part of the law in the Old Testament. And then, we have the Levitical law. Paano maghandog sa templo? Ano ang mga ihahandog? Una sa lahat, ano ang kasalanan mo? Pangalawa, ikaw ba'y mahirap o mayaman? Magkaiba ang handog ng mahirap at mayaman. Maalala niyo si Maria at saka si Jose, ang kanilang handog, yung mga ibon, bato-bato, kalapati. Bakit? Kasi mahirap sila. Kung mayaman sana sila, ngayon, pinapalabas na naman ng mga prosperity gospel na mayaman si Jesus Christ. Ganito man tayo ang diablo, ang dami nagtuturo ng mga ganito, hindi naman naunawaan. Yan ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 1, verse 8 to 10. They are very confident of the law. Yan ang kautusan. At ano ba ang kautusan? Yung tinatawag, mga kapatid, by the way, yung temple law o Levitical law, tinapos na ni Kristo lahat yun. Kaya kung sino mang magagawa ng paghahandog, paghahain ng alay, yan ay karumalduman sa Diyos dahil hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa handog ni Kristo na parang hindi pa sapat. Yung mga nagpipinitensya pag mahal na araw, yan ay karumalduman sa Diyos. Tinapos na ni Kristo ang lahat ng pagpapakasakit para tayo ay mapagpala. Amen. At ano ba? Yung tinatawag na commemorational law. Alalahanin nila ang mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos para sana ay
Igalang nila ang Diyos, pasalamatan nila ang Diyos, purihin nila ang Diyos sa lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa kanila. That is what I call commemoration of law. And so, kung gagawa ka ng katiting doon, magkakasama ka kasi isa lang ang nagbigay niya. Halimbawa, itong kontrata namin ni Brother Long. Brother Long, tubarin mo lang itong isa, okay na tayo. Okay ba yun? Kung meron dito 100 items at sasabihin mo sa kanya, tama na yun, gawin mo lang yung isa. Yung gusto mo, mabili ka. Okay ba yun? Okay, ako man din. Ganun din sa'yo, contractor. Pumili ka dyan, ang gusto mo, yun lang ang gawin mo. Okay ba yun sa kanya? And that is how God treated those who entered into His covenant with them. Amen. Kaya nga may bautismo eh. Para ano? Para pumirma natin yun. Paano tinutuli ang mga Hudyo? Ganon din yung bautismo natin, mas mabigat yun kasi sa kanila, konting sugat. Tayo, yung ating bautismo, we were therefore buried with Christ through baptism into His death. Ibig sabihin, mamamatay tayo dyan, ililibing tayo dyan. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, nung si Kristo ba ay muling binuhay, pareho ba ang kanyang kalalagayan? Hindi na. Hindi niya na kailangan ng mga anghel. He was the glorified Christ. He can go to heaven without assisting or being assisted by angels. Yun ang ibig na sabihin. He was raised in glory and power. Kaya tayo naman, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen. Bagong buhay. Ang daming nababautismo ngayon. Sa hindi pagkaunawa, sa maling proseso, walang pagbabago. Ganyan ang ating kalalagayan dito sa mga bagay na ito. At ipinapakita sa atin na Diyos ang lahat ng ito. Dito sa verse 23 to 25, before the coming of faith, we were locked in custody of the law. Locked up, prisoners, slave of the law, until the faith was to come, would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that faith has come, we are no longer under the guardian, the law. Mga kapatid, ano ibig sabihin? Yung kautusan, papakita niya sa iyo na kailangan mo si Kristo, siyang iyong deliverer, siyang iyong redeemer. Andyan ba kayo? Amen. Gusto mo mabuhay sa kautusan, dadalhin ka niyan kay Kristo. Kaya lang, pag ang gusto mo sa kautusan, puro blessing, hindi mo makita ang pangangailangan kay Kristo. Amen. Yun ang sinasabi ni Pablo sa kanila rito. So sa kautusan, itatali ka niyan, alipin ka diyan. At dahil hindi mo yan kaya, ikaw ay susumpain ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinubos tayo ng Diyos sa kautusan, hindi kay Satanas. Makikita nyo rito na itong kautusan, kung talagang naunawaan mo, dadalhin ka niya kay Kristo. Sasabihin niya sa iyo, hindi ako pumapasa sa kautusan. Kailangan mo si Kristo kung gano'n. Sumampalataya ka sa Kanya. At kung tama yung pananampalataya mo, mga kapatid, paano nagkakaroon ng kaibahan ang pananampalataya kay Kristo? How should that faith empower us? Tumigay rito, paano tayo binigyan ng pananampalataya ng kapangyarihan? Because in that faith, when we believe in Christ, the true gospel, we repented, we went for baptism, and after that, mga kapatid, ginawa natin yung bahagi natin, ang Diyos ay bibigay niya ang kanyang banal na Espiritu. Yun ang mahalaga sa born-again experience natin. At yan ang sinasabi rito sa 26. Punta na tayo. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who are baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Tingnan nyo, magkasama dyan ang born-again experience kasama yung bautismo. Sa pamamagitan ng bautismo, nililinis tayo ng Diyos, dinadamitan niya tayo ng katwiran ni Kristo.
Doon tayo nagiging anak ng Diyos. Doon tayo nabuborn again. Kaya kapag ka ang born again mo, inaalis mo yung bautismo, ginagamit mo yung faith alone, wala yan. Can you say amen? Amen. Bandage ang abutin mo dyan. So, pagdating dyan kay Kristo, ano sabi niya, huli rito? There is neither Jew nor Gentile, slave nor free, no female or female, you are all one in Christ. Ano ibig niya sabihin dito? Dahil itong mga Hudyong ito na nandadaya sa kanila, nanlilin lang sa kanila, ay akala nila nakakahigit sila. Hindi. Kay Kristo, iisa na kayo, pareho lang kayo. Mga kapatid, kung may nangangaral sa inyo na mas advantage pa ang mga Hudyo, dahil sila yung mga Hudyo, hindi yan totoo. Kay Kristo, iisa na tayo. Wala nang Hudyo, wala nang Hentil, wala nang babae, wala nang lalaki. Ang babae, nagtataglay yan ng Espiritu ng Diyos. Tumatanggap yan. Kamayin nyo nga yung katabi niyong babae. Sabihin sa kanya, tumanggap ka nga ba? Ano yan? Tumanggap ka ba? Anong banal na Espiritu? Amen. And when we are in Christ, sabi niya sa verse 29, if you belong to Jesus Christ, then you are Abraham's seed. Meaning, ikaw yung pangako niya kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo. And heirs, tagapagmana sa mga pangako. Tandaan ninyo na ito ay tungkol kay Kristo. Na ano ibig sabihin? Na ang mga pangako kay Kristo ay mga pangwalang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila namin, Ama, salamat po sa pangunawa na ibinibigay mo sa amin. Purihin ka. Maluwalhati ka nawa. Nagpapasalamat kami sapagkat kami tinubos mo sa iyong kautusan. Pinagkalooban mo ng banal na Espiritu upang makapangyarihang masunod ang mga batas ng aming Panginoon Kristo. Salamat po sa mga walang hanggan. Bigyan niyo kami ng perspective for eternal things. Dalangin natin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.